DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Ikaw nagapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw, ug salamat nga ang imong kamot imong ituyhad aron sa paghikap sa panginhanglan sa among mga kaigsuonan. Ginoo nining buntaga nagaampo ako nga ang imong grasya mudangat karon sa tanan nga dunay mga panginahanglan silang kinabuhi. Panalangin ni kining programa sulod sa napulog 5 ka minutos sa paghatod sa maayong balita ngadto sa matag usa kakasing-kasing, matag panimalay, matag kaigsuunan nga nagapaminaw ning maong programa. Sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoong manuluwas, among kining gisalig. Amen ug amen. Praise God, mayong bundag sa atong mga kaigsuunan nga nagasunod kanunay ning maong programa Worship on Air. Program kini mga kaigsuunan sa Throne of Grace Global Fellowship nahimutang sa May Gonzales Jimeno, Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Kung nakadiri sa Iligan City, karong buntaga, ako kang imbitahon sa Throne of Grace, magsugod alas 9 ang takna karong adlaw. 9 to 11:30 ang atong morning service, atong worship service. So welcome ka sa Throne of Grace Global Fellowship. Dala lang ni tultulon igsoon higala naa sa may Pag-ibig office sa taas, no, sa 4th floor na kita na himutang, og naay mga ushers nga nagahulat kanimo dito unya timbayaon ka og alalayon ka paingon sa maong lingkuranan. So welcome ka sa atong divine service karong adlaw, 9 o'clock magsugod karong buntag diha sa Throne of Grace Global Fellowship sa Gonzales Jimeno, Building 4, Tubod Highway, Iligan City. At bang lami sa may Price Plaza o the same building nga giabangan sa Pag-ibig office o sa PhilHealth, mga igsoon. So welcome kaayo ka niining adlaw dito sa Throne of Grace Global Fellowship. O pasalamatan nato mga kaigsunan ang atong mga young people nga mensahero, nga gitawag mga ministers, mga bag-o ni graduate sa School of the Bible. Ang atong gitan-aw nga diha gabayton sila sa Ginoo, si Brother Raymond, no? O si Jennifer diha sa Santiago. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo as you minister the word of God to the people in Santiago. No, kada Tuesday, kada Saturday ang atong meeting diha sa Santiago. O pasalamat kita mga kaigsunan sa kakugi, no, ni Sister Bibi Tulio diha sa Kids Freedom Center. Naga-prepare sa mga pagkaon alang sa atong mga kabataan. O kagahapon nag-arroz caldo sila. Praise God nga mga bata mga kaigsunan atong giserve ang pagkaon ngadto kanila. Og Monday to Friday doon na kita gitawag og nag-serve kita pagkaon nga paniudto sa mga bata nga mga estudyante. So ayaw kalimot mga kaigsunan pagig-partner kanamo ning mao nga buluhaton ang paghatod og panalangin ngadto sa mga kabataan nga mga least fortunate children nga ato silang mapaeskwela, no? Kung ikaw dunay gustong mo sponsor nini o sa duha ka mga bata, amo nang gi-welcome. Paibala lamang mi sa akong cellphone number 0919-819-7708. No, igsoon kanang imo ang text nag-abot niya na, pwede kang mabisitahan kanamo.
o gaga-lance out kami may tungod sa family altar. Kamo nga mga kaigsunan nga nagapaminaw, gusto kamo mukat-on sa atong family altar, among gi-welcome ang inyong invitation, o pwede kaming mo anha o unya mo guide, muhatag og guide may tungod sa family altar. Karong buntaga mga kaigsunan, magabasa ta sa balaang kasulatan dinhi sa Lucas kapitulo 6 versikulo 38, nagingon, "Give and it shall be given to you. A good measure pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." So nining buntaga mga kaigsunan ang atong topic. Naguluhan kini og asa man gikan ang kauswagan sa tao. Mga tao nga niuswag sa ilang kinabuhi, kinsa man ang ginagamit sa Dios. Simply, God is the source of all prosperity. Ato na nang natun-an ni miagi natong Sibya dinhi sa Regio. Karon mga kaigsunan, kinsa man ang gamiton sa Dios, aron ang tao muuswag. Matud pa sa balaang kasulatan, ang prinsipyo sa paghatag kini usa ka strategy sa Ginoo nga ikaw mapanalanginan. Matud pa diha, "Give and it shall be given." Ikaw mohatag ug ikaw usab pagatagaan. Dili kini buot pasabot nga mag-expect ikaw og return sa imong gihatag ngadto sa imong isig ka tawo. Pero dunay mga tao nga gamiton sa Dios para ikaw mo makadawat usab og mauswag. Now, daghan ang gamiton sa Ginoo. Sa unang panahon gagamit ang Dios og uwak, kanang langgam aron sa pagsupply sa panginahanglan ni Elijah. Og dito sa wilderness, ang Dios nagaabri sa langit, mga tagak lang ang tinapay gikan sa taas, nga iyang gisuplayan ang mga Israelites sunod sa 40 ka tuig, 40 years. Iya kining gihatag nga libre ngadto sa mga Israelites, kamaayo bagayod sa atong Dios. Pininiining atong panahon karon mga kaigsuunan, ang tao maoy gamiton sa Dios aron sa pagpanalangin sa iyang isig ka tao. Busa miingon ang balaang kasulatan sa Buhat kapitulo 20:35. Miingon niya nga, "It is more blessed to give than to receive." Maayo pa ang paghatag kaysa pagdawat. Ngano man, yan ang Bible itong ibasa ganyan, "Give and it shall be given." Karon, "It is more blessed to give than to receive." Ngano man nga mas maayo pa ang paghatag. Tungod kay if you are in the giving end, your thinking is always to bless other people. Ang ato diyang huna-huna, din nagasugod. Kung ang ato huna kanunay nga gustong mudawat, naata sa panginahanglan kanunay, naata sa kawaladon kanunay, nga nagahulat kita kanunay og naay muhatag kanato because you are in the receiving end. Sa ito pa mga kaigsuunan, dili sayon ang kinabuhi nga nasa receiving end. Kay nagapangandoy kita kanunay, kay nga naa kitay kita kanunay sa kawaladon, naa kita kanunay sa gitawag og panginahanglan. Nga naman, because you are in the receiving end. So dili sayon ang kinabuhi nga naa diha. Munang niingon ang Bible nga it is more blessed to give than to receive. Nga naman ang mudawat, ang iyang una-una kanunay is how to bless, how to make money to help other people. So mo kanunay nga naa sa iyang una-una. Unsaon niya pagtabang ang mga tao, unsaon niya pag-bless ang mga tao. Mga ang mo come out sa iyang mind is good ideas. Dunay daghang mga strategy, mga pamaagi nga ihatag sa Ginoo unsaon nga makabaton sa bahandi aron sa pagpanalangin sa mga tao. So naa siya sa gitawag og giving in. Gusto sa Dios nga abrihan ang Dios ang ganghaan sa langit pinaagi sa mga good ideas, mga good insights. Nga ihatag ni sa Ginoo mo na nga kining mga negosyante na sila, mga good ideas na sila, mga good insights, mga igsoon para sa business. Nga naman,
Kay sila naa sa gitawag og the giving in. Na sila sa pagunahuna, unsaon pag-bless, unsaon pag-serve og maayo. Now, mga kaigsunan, kini mo importante na itong may baluan. Changing of our mind, changing of our attitude. It is more to give, more blessed to give than to receive. So kung ato ning masabtan ng kaigsunan, magahuna-huna na dayon ta pagsugod, unsaon na to pagpanalangin ang mga kaigsunan. Na ato mabasa usab dinhi sa Buhat Kapitulo 15. Buhat Kapitulo Roma Kapitulo 15 mga kaigsunan, no? Atong mahibaluan diri nga ang Dios naa siya'y strategy. Okay? Romans chapter 15 verse 27. Now, nagayon diri, they were pleased to do it, and indeed they owe it to them. For if the Gentiles have shared in the Jews' spiritual blessings, they owe it to the Jews to share with them their material blessings. Kinsa man yung mga Gentiles? Kini mga Gentiles muni ang mga dili Jewish people. Pero unsa gingon diya, nakaambit sila sa panalangin nga spiritual. Unsa man ang spiritual, dili mahikap, dili makita, pero imong mabati. So kining blessings nga spiritual nagagikan sa mga Israelites. Ug matud pa ni Apostle Paul sa iyang pagsulat, kita mga utangan sa mga Israelites. Busa mga kaigsunan, ang mga Israelites malipayon usab silang mudawat sa mga material nga blessings nga atong ibalik ngadto kanila. Atong nakita diri sa atong gibasa ganina nga sila nakadawat og spiritual blessings, karon ang nagbalik ngadto kanila mga material blessings. Sa ato pa mga kaigsunan, ang una di ay mao ang espirituhanon nga panalangin, then mosunod na dayon diha ang material blessings. Muna nga ang tao kinahanglan nga magsimba, ang tao kinahanglan magbasag Biblia, ang tao kinahanglan magampo ngadto sa Dios, ang tao kinahanglan nga siya mo establish og close intimate relationship with God. Nga naman mga good ideas, good insights gikan na sa atong Dios. Og kini mo hinungdan nga ikaw mapanalanginan sa spiritual, og tungod kay dunay spiritual blessings, and that from that spiritual blessings will reproduce material blessings. The end result is you will prosper. No, mo succeed ka sa imong kinabuhi tungod kay ang Dios nagpanalangin kanimo sa spiritual mga kaigsunan. Diri kita sa 1 Peter chapter 9 verse 9 to 11. Okay. So nagaingon diri mga igsoon, for it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. It is about oxen that God is concerned. Surely He says this for us, doesn't He? Yes, this was written for us because when the plowman plows, the thresher threshes. They ought to do in the hope of threshing in the harvest. Now verse 11, if you have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you? Kung kami nagpugas og mga espirituhanong butang nga na sa inyong kinabuhi, dili ba ang ngayan usab nga mudawat kami mga material nga blessings gikan kaninyo? So mga kaigsunan, kini may gisulat ni Apostle Paul, ang tuyo sa Dios nga ikaw iyang panalanginan aron kita makahimo sa pagpanalangin ngadto sa uban. Ari kita sa last verse nga atong basahon karong buntaga dinhi sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. The elders who direct the affairs of the church are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Now verse 18, gingon diri, for the scripture says, do not muzzle the ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages. Praise God. Ang mga worker sa church, ang namang wawali sa pulong sa Diyos, wala man sila mag-ugmad, wala man sila gitawag negosyo, ang ilang
paagi ang panalangin sa Dios sa pagpanalangin kanila, pinaagi ra usab sa ilang pagwali. So mga kaigsunan, among pag-ampo nga panalanginan sa Dios ang imong kinabuhi, imong panimalay, imong pamilya nga makadawat og espirituhanon nga panalangin aron sa ingon ni ana mulampos o makadawat ka og mga material blessings. And in return, you will bless the works of the Lord. Imo usab nga i-bless ang trabaho sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo nagpanalangin kanimo. Niabot man ang takna sa mga pag-ampo. Kung ikaw dunay suliran sa kinabuhi, kung ikaw dunay mga balatian, doon kay mga problema sa imong panimalay, duyog ka nako sa pagtuo nga ang Dios mao sa gihapon ang kagahapon karon og sa walay katapusan makahimo siya sa pagpanalangin nga na kanimo. Ang imo lamang buhaton, guniti ang radyo. Kung ikaw layo sa radyo, imong tuong kamot itapion sa imong dughan og dawata ang panalangin gikan sa Ginoo. Magampo kita. Labing gabhanan og makagahom nga Dios. Daghang salamat nga pinaagi kang Kristo Jesus ug sa gahom sa Espiritu Santo. Ikaw Ginoo magahikap karon sila mga lawas nga tunay mga balatian ang kaayuhan ug milagro ilang madawat dining buntaga sa pangalan ni Kristo Jesus. Panalangin niya mga negosyante, panalangin niya mga kabataan, ang among pamilya, panalangin niya Ginoo ang mga mananagat, mga mag-uuma, ang tanan karon nga dunay kibuhi nga mga mananap. Salamat Ginoong Dios nga kini mo uswag ug mulambo ang ilang kinabuhi. Kini mo akong pag-ampo sa pangalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Igalag igsoon inyong buntaga ako nasayod nga dunay gihimo ang Dios sa imong kinabuhi. Sulati ko nining simanahon giunsa ka pagpanalangin sa Dios. Isulat lamang kay maong cellphone number 0919-819-7708. Kung gusto kang maminaw pag-usab ng atong broadcast din sa kahanginan, i-open lamang ang akong Facebook magkaigsunan sa Austrian Radio. Okay, Rudy Isik, imong ma-open niya. Salamat kayo sa imong pagpaminaw. O kini si Pastor Rudy, ang senior pastor sa Throne of Grace Global Fellowship o ang pastor sa kabataan sa Iligan City. Magaingon nga ang Diyos magpanalangin sa inyong panimbahon nining adlaw. Bye-bye. God bless you all. To the King of Kings, because His King, Jesus Christ, the Son.